Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kaisa natin na nasa ibang bansa, gayon din ang mga kasama lagi natin tuwing alas 7 ng umaga sa pamamagitan ng opisyal na himpilan ng radyo dito sa Batangas at mga karatig lugar, ang 95.9 Spirit FM dito sa Batangas. Ano pong nakikita mo kapag tumitingin ka sa iyong kapwa? Napatingin yung iba sa katabi. Tingin po kayo, tingin yan. Tingnan nyo man, tingnan nyo. Anong nakikita ninyo? Ang iba ay, naku, Diyos ko po, ari pala ang katabi ko. Mga minamahal, minsan, nalilin lang tayo ng panlabas na anyo ng tao, at ang mas masama, mula sa panlabas na anyo ng tao, hinuhusgahan na natin agad siya. Sa unang pagbasa, nung pipili ng hari, ang Diyos sa pamamagitan ng propetang si Samuel, nalinlang si Samuel ng kagandahan at tikas ng katawan ng ibang mga anak ni Jese. Pero sabi ng Diyos, hindi sa kakisigan at hindi sa malakas na pangangatawan ako pipili. Minsan, ang pagpili natin limitado. Pero anong sabi ng Diyos? Hindi sa panlabas, kundi sa puso tumitingin ang Diyos. Kaya nga napili bilang hari ang pinakabatang anak ni Jese, si David, isa sa magigiting na mga hari. Sa unang pagbasa, sa mabuting balita ngayon, tingnan ninyo ang mga Pariseyo, kung anong nakikita. Ang nakikita nila ay ang mali ng ibang tao. At huwag na kayong lumayo. Maraming tao sa paligid natin na walang ginagawa kundi abangan kung kailan ka magkakamali. Halimbawa, ang inyong mga bianan, lagi nakatingin yan sa iyo, kailan ka magkakamali. O ang inyong mga kapitbahay, lagi yang nakatingin at nakaabang, kailan ka magkakamali. Biruin ninyong sinasabi ng mga Pariseyo, bawal kumuha ng uhay. Kapag ka po pinag-usapan natin ang batas ng panahon ni Jesus, bawal gumawa kapag ka araw ng linggo o araw ng pamamahinga. At kahit yung pangunguha ng mga butil ng palay, bawal. Pero hindi bawal manghusga ng kapwa. Tingnan ninyo ang batas ng unang panahon. Bawal ang gumawa kapag ka araw ng pamamahinga, pero hindi bawal mamula. Hindi bawal magsabi ng masama. Di kayo doon pa lamang ay mali. At yun ang ikinagagalit ni Jesus. Napakaraming bawal. Bawal magwalis, bawal maglinis, bawal lahat. Pero ang mga Pariseyo, hindi bawal mag-abang kung kailan magkakamali si Jesus. Sa inyo po bang buhay ay maraming mga bawal din? Bawal lumabas ng ganito, dapat umuwi na ng ganitong oras, bawal ang ganyan, bawal ang ganito. Pero bakit? Ano pong dahilan ng bawat batas? Bawat batas o mga alituntunin, maging sa pamilya, sa magkakaibigan, sa isang kumpanya, sa simbahan, kahit saan, sa pamahalaan, kapag ka ang batas ay hindi ayon sa kabutihan ng tao, walang saysay ang batas na iyan. Bakit bawal tumawid? Nakakamatay. O di mahal ang buhay ng tao. Bakit bawal magnakaw? Dahil may maaapik ang tao. Bakit bawal mangchismis dahil nakakasira ka ng tao?
Pagka ang lahat ng batas ay hindi ayon sa kabutihan ng tao, hindi yan tunay na batas. Maging ang batas ng simbahan, lahat ng batas ng simbahan, ang sabi doon sa huling bahagi ng ating canon law, ang batas na sinusunod ng simbahan, ito'y dapat sa kabutihan at kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Sa inyong pamilya, kapag bawal ang ganito, hindi anak, huwag mong gagawin yan. Ay bakit po? Basta bawal. Mali iyon. Bakit? Dapat uuwi ka na ng ganitong oras. Bakit po? Dahil gusto ko. Mali. Lahat ng batas dapat ay dahil sa kabutihan at pagmamahal sa tao. Yun ang kabutihan at yun ang kahulugan ng bawat batas. At yun ang paalaala ni Jesus sa atin ngayon. Anong mga sinusunod niyong maliliit na palat na alituntunin, maliliit na mga bagay, maliliit na mga batas kahit sa pamilya o kahit sa magkaibigan lamang? Bakit bawal mong sabihin ang sikretong sinabi sa iyo ng iyong kaibigan? Dahil makakasakit ka ng iyong kaibigan. Mga minamahal, sa ating buhay, marami tayong sinusunod, marami tayong isinasaalang-alang. Pero dapat ang lahat dahil sa pagmamahal sa kapwa, dahil sa karangalan ng tao. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo, ang ating lokal na katisismo dito sa Batangas. Number 290. Karangalan ng tao, ang bigyan siya ng pangunahing pagpapahalaga, higit sa anumang lahat ng bagay na mayroon tayo. Ang pinakamahalaga lagi, ang tao. Kaya nga po, kapag kayong mga nag-aabang ng inyong pagkakamali, tapos papatulan ninyo, tapos aabangan nyo rin kung kailan sila magkakamali, ayun ang ipinagkaiba ninyo sa kanila. Halimbawa kayong laging mga sumisimba, nagdadasal, diga? Pero kapag uwi naman ninyo, katulad din kayo ng inyong chismosang kapitbahay, ayun ang pinagkaiba natin. O halimbawang tayong pumupunta lagi sa mga simbahan, tapos pag uwi naman natin, katulad din tayo ng ating mga kapatid na hindi namamansin, hindi kinakausap, galit lagi sa iba. Anong pinagkaiba natin? Kaya nga po, naway maging kakaiba ang buhay nating sumusunod kay Kristo upang ito'y makaakay ng iba na sila rin balang araw ay sumunod din kay Kristo. Sapagkat lahat ng sumusunod kay Kristo, lahat ng nagmamahal kay Kristo, unti-unting nakapagmamahal sa kapwa. Hindi kailanman maaring magmahal ka sa iba nang hindi mo nararamdaman ang pagmamahal ni Kristo. Hindi mo kayang magpatawad, hindi mo kayang umunawa, hindi mo kayang tingnan ang kabutihan ng kapwa kung hindi mo ito unang nakita kay Kristo. At ganoon si Kristo sa atin. Kahit makasalanan ka, kahit marami kang pagkakamali, kahit lagi kang bumabagsak, kahit ikaw ang pinakachismosa, kahit ikaw ay laging nang nagagalit, kahit ikaw'y napakataray, paglapit mo kay Kristo, walang paghuhusga. Tatanggapin ka lang niya. Hindi siya magtatanong, bakit ang taray mo? Bakit ngayon ka uling sumimba? Bakit nga ngayon mo ako naalala? Walang ganoon kay Kristo. Kaya naman, pag naramdaman natin ang pagmamahal ni Kristong iyon, yun din dapat ang pagmamahal na ibabahagi natin sa iba. Hindi iyong kapag ka humihingi na ng tawad ng iyong kapatid, hindi kita mapapatawad. Magpantay na ang paa ko, hindi kita mapapatawad. Tapos sisimba ka, tapos magdadasal ka, di walang nangyari sa iyo. Mga minamahal, sa banal na misang ito, hilingin ninyo kay Kristo na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbaba at kumikilalang puso sa iyong pagmamahal, upang sa kabila ng aking mga kahinaan, kapag ka
dumadating ang pagkakataong nakikita ko rin ang kahinaan ng iba, maiparamdam ko rin sa kanila ang pagmamahal na tinanggap ko mula sa iyo. Yung pagmamahal na umuunawa, yung pagmamahal na nagpapatawad, yung pagmamahal na lagi nang tumatanggap maging magkamali man ang aking kapwa.